Ah, pre, viral makaron do isa nga rang kabinata nga taga Mindanao nga healer. Ro ana nga pagbugong hay abot ang nga against nga mga iba-ibang mga reliyon na sabi ng mga ibang tao ang paggagamot daw ng binatang ito na taga Mindanao ay galing daw sa demonyo. Marami siyang napapalakad ng mga pilay, mga may sakit na mga kulam, barang, mga inaswang ay napapagaling niya. Sabi ng iba, pinabasir siya sa mga Facebook, sabi ng iba ay sa demonyo daw ang kanyang pagpagaling. Pero hindi ako naniwala na yung pagpapagaling niya ay galing sa demonyo. Kasi nakita ko sa kanyang mga video na ang kanyang gamit ay galing sa aklat na lihim, yung mga divine words na nagpapagaling siya na may mga sakit. Kung ang kapangyarihan mo ay galing sa demonyo, ay hindi mo mapapagaling yung mga kulam, barang, mga mataas na uri ng mga sakit. Kasi nangyari yun kay Kristo nung si Kristo pa ay nandito sa lupa, ay ginawa rin ni Kristo yan na nagpapagaling siya ng may mga sakit, pinapalakad niya ang mga pilay at ang mga bulag ay pinagaling ni Kristo. Tapos sinabi ng mga tao na si Kristo daw ay nagpapagaling ng mga may sakit na sa pamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Yun ang sabi ng mga tao. Kasi nakasulat yun sa Lucas chapter 11 and verse 15. Datapwat sinabi ng ilan sa kanila, sa pamagitan ni Beelzebub na pangulo ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. Yun ang bintang nila kay Kristo. Si Kristo daw ay gumagamot sa pamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Sinagot sila ni Kristo. Sabi ni Kristo na, ang sagot ni Kristo ay nakasulat naman sa Lucas chapter 11 and verse 18. Sa pamagitan ni Beelzebub, nagpapalabas ako ng mga demonyo. Magkabahagi-bahagi ang kapangyarihan ng mga demonyo. Siyempre, kung ang kapangyarihan ni Kristo ay galing sa demonyo, tapos ang pinapalayas ni Kristo ay demonyo, ay magkabahagi-bahagi ang kapangyarihan ng demonyo kung magkagayon. Sabi ni yung nagmisyon si Apostol Juan kasama si Kristo, nakita ni Apostol Juan na mayroon dong taong nagpapagaling ng mga may sakit. Pinagbawalan ni Apostol Juan. Sabi ni Apostol Juan, sa kasulat yun sa Marcos chapter 9 and verse 38, sinabi sa kanya ni Juan, sinabi ni Juan kay Kristo, Guro, nakita namin ang isa sa pangalan mo'y nagpapalayas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Yun ang sabi ni Apostol Juan. Pinagbawalan ni Juan yung nagpapagaling doon na manggagamot. Ay sinagot siya ni Kristo sa Marcos chapter 9 and verse 39. Sinabi ni Jesus kay Apostol Juan, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko. Ay yun ang sagot ni Kristo kay Apostol Juan. Kasi siguro hindi alam ni Apostol Juan na hindi lang 12 ka-apostol ang inutusan ni Kristo na mangaral at magpagaling ng mga may sakit. Hindi alam siguro ni Apostol Juan na naghalal pa si Kristo ng 70 katao na mangaral at magpagaling ng mga may sakit. Nakasulat yun sa Lucas chapter 10 and verse 1 hanggang 24. Yun ang mga ay pinagbawalan ni Apostol Juan yun
siguro itong binatang healer na ito na taga Mindanao ay nagpredict siya na si Kristo daw ay hindi na babalik dito sa lupa. Siguro itong binatang pit healer na ito ay hindi siguro sanay sa Biblia to at wala siyang alam sa Biblia, kaya nadulas lang siguro ang kanyang dila na sinabi na si Kristo ay hindi na babalik dito sa lupa. Siguro yun siguro ang dila na maraming kumukontra sa kanya, maraming nagbabashare sa Facebook na sinabi nila na sa demonyo ang kanyang panggagamot kasi nagpredict siya na si Kristo ay hindi babalik dito sa lupa. Samantalang ang totoo, si Kristo ay babalik sa lupa at malapit nang bumalik sa lupa. Amen.